Magandang umaga, Taguig City. Welcome po sa isa na namang segment ng Source of Strength. At kung ang hanap mo ay kalakasan, ito ay lubos na masusumpungan lamang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy doon sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon at naandun po ako sa bahagi na sinasabing, "Forgive us our debts as we forgive our debtors." At ako po ay nagbigay sa inyo ng ilustrasyon sa pamamagitan ng talinghagang ibinigay ng Panginoon nung si Pedro po ay nagpunta sa kanya at tinanong niya ang Panginoon, "Ilang beses ba akong magpapatawad sa aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses ba?" Para po mabilis tayo, hindi ko na po babasahin ang talinghagang ito, ikikwento ko na lang. So, ang sagot ng Panginoon kay Pedro, hindi lang 7 beses, kundi 70 times 7. 490 times. At ito po ay merong sense na gagawin mo ito, yung 490 times na pagpapatawad, laban sa isang tao sa isang araw. Kaya, of course, ito po ay isang exaggeration. Ang sinasabi lamang po rito ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng pusong handang magpatawad sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. So, nagbigay ng talinghaga ang Panginoon kay Pedro tungkol sa 2 alipin. Yung isang alipin ay mayroong malaking pagkakautang sa kanyang Panginoon na hindi niya kayang bayaran at siya'y nagmakaawa at dahil doon ipinatawad yon ng Panginoon sa kanya. Subalit itong alipin na ito ay nung nakita niya yung kanyang kapwa alipin na meron ding pagkakautang sa kanya, na kung ihahambing doon sa utang niya sa kanyang Panginoon, napakaliit lang. Hindi niya pinatawad, ipinakulong pa niya. Kaya nung nalaman po ng kanyang Panginoon yung kanyang ginawa sa kanyang kapwa alipin, nagalit po yung Panginoon, siya po ay ipinatawag at sabi po dito sa verse 32, "Then his master, after he had called him, said to him, 'You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?' And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses." Ito po ang pinaka-tema o mensahe ng talinghaga. Kung hindi po tayo magpapatawad, tayo ay ibibigay ng Diyos sa mga torturers. Ano po ba yung mga torturers? Ako po'y naniniwala na ang mga torturers ay mga demonic spirits na pagpipiestahan ang isang taong ayaw magpatawad. Wala ang proteksyon ng Diyos sa isang taong merong unforgiveness sa kanyang puso. So, paglalaruan lang po tayo ng mga torturers na ito. So, what does it mean to be given to the torturers? Ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, sa araw pong ito. Una sa lahat, tinatawag po ng Panginoon ang isang taong ayaw magpatawad na wicked. Wicked, napakasamang tao. Walang o maikli ang pasensya ng Diyos sa isang taong ayaw magpatawad. So, ano po ang ibig sabihin noong ikaw ay ibibigay sa torturers? Ikaw ba ay walang kapayapaan sa iyong puso? Lagi ka bang balisa? Para bang lagi kang nangangamba na merong masamang mangyayari sa iyo sa araw-araw? Wala kang kapayapaan. Yan po ay torture. Ito po ay
harassment ng mga demonic spirits sa iyo na hindi ka makakain ng mahusay, hindi ka makatulog, at totoo nga, parang maya't maya dinadatnan ka ng mga problema at mga kung ano-anong masasamang bagay na nangyayari sa buhay mo. Yan po ay torture, no? Ito ay humahantong sa mga sakit at karamdaman sa katawan. Ito po ay yung mga sakit at karamdaman na paulit-ulit, katulad ng asthma o hika, katulad ng migraine, no? Isang uri ng sakit ng ulo, hindi ko pa po naranasan yan, na pagka parang may tao akong nakitang may migraine, gusto na niyang iuntog yung ulo niya sa pader eh. Ano? Chronic diseases. Yan po ay torture. So, rayuma, at kung ano-ano pa na mga sakit. Now, hindi ko naman sinasabing lahat ng asthma o rayuma o migraine ay dahil sa unforgiveness. Meron ding dahil naman ito ay biological ang talagang ugat. Pero marami po sa mga sakit na ito ay dahil sa unforgiveness. At dahil walang unforgiveness, kahit anong gamot ang igamot dito sa mga sakit na ito, hindi po gagaling. Sabi po rito, and his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Hanggat hindi ka nagpapatawad, ang mga torment o torture na dinaranas mo sa iyong buhay ay hindi ka lulubayan. So mga kapatid, it is to our advantage pag tayo po ay nagpatawad. Alam niyo po ang mangyayari pag hindi mo pinatawad ang isang tao. Yung kasalanan nung taong yon sa iyo ay uulitin mo, gagawin mo rin sa ibang tao. Halimbawa po, kung ang magulang mo, ang tatay mo, ay naging malupit sa iyo, asahan mo, pag ikaw ay naging magulang at hindi mo pinatawad ang iyong magulang sa puso mo, magiging malupit ka rin sa iyong mga anak. Uulitin mo yung kasalanan niya. Yung nangyari dun sa taong hindi mo ipinagpapatawad, mangyayari din po sa iyo. Kung ikaw halimbawa ay bahagi ng isang broken family at masama ang iyong loob sa mga magulang dahil sila ay naghiwalay at hindi ka rin nagpatawad, asahan mo, pag ikaw ay nag-asawa, yung nangyari sa mga magulang mo, mangyayari din sa iyo. Malaki ang tsansa na mangyayari din sa iyo kung hindi ka magpapatawad. Kaya ito po ang lagi kong sinasabi sa counseling sa mga gustong mag-asawa. May sama ng loob ba kayo sa inyong mga magulang? Mahalaga po na merong kapatawaran sa mga magulang upang ang kanilang pagsasama ay maging maayos din. So you repeat the sin of the person whom you will not forgive. Kaya napakahalaga po ng pagpapatawad. Yung masamang espiritu na naging dahilan upang gawin ng taong yon yung bagay sa iyo, lumilipat lang po sa iyo eh. So ang unforgiveness ay para pong lisensya nitong mga demonic spirits para guluhin ang buhay mo. Mga kapatid, it is to our advantage pag tayo po ay magpapatawad. Mas higit na masasalanta ang buhay natin kesa doon sa taong hindi natin pinapatawad. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita na ang pagpapatawad ay isang bagay na dapat ay instant at handa naming gawin sa lahat ng pagkakataon
sa lahat ng bagay dahil kami ay pinatawad mo rin, O Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hayaan mo po na ang lahat ng nanonood at nakikinig ng programang ito ay mahipo sa kanilang puso at magpasya, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang puso. Kung merong unforgiveness sa puso nila, O Diyos, let them release it. Release forgiveness doon sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa Kanya. At kung anuman ang nangyayari sa buhay niya na torture sa Kanya, Panginoon, may sakit man at karamdaman at ito ang ugat. Sa oras na sila ay magbigay ng kapatawaran sa kanilang kapwa, maranasan nila ang instant healing in their bodies, Lord God. At yung kapayapaan na hindi malirip ay dumating sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at patuloy naming dinadalangin sa iyo ang aming pamahalaan. Pagpalain mo ang lungsod ng Taguig, ang aming mga leader, ang aming Mayor Lino Cayetano. Pagpalain mo ng lubos, gabayan, bigyan ng kalakasan, at magawa niya ng walang sagabal at matagumpay ang magagandang programa na inilatag niya para sa aming lungsod at tuloy-tuloy ang kaunlaran ng aming bayan, Panginoon, sapagkat sa bayan ng Taguig, ang mga tao ay nagpapatawad. Palain mo rin ang mga kasama ng aming mayor, si Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, ang aming mga kapulisan, Panginoon, ang mga frontliners namin sa paglaban ng COVID. Patuloy na lukuban mo ng iyong proteksyon ang aming lungsod, Panginoon, at hindi na makapanalasa at ang pandemya ng COVID sa aming lungsod, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang aming mga national leaders, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, si Congressman Alan Peter Cayetano. Lord God, patuloy mong gamitin sa Kongreso kasama ni Congresswoman Lani Cayetano. Ang plano mo pa sa kanila doon, Panginoon, ay mangyari ang kalooban mo kay Senator Pia Cayetano sa Senado, lahat ng legislators, Panginoon, sa Senate at sa Congress. Bless them and let them, yung budget, Panginoon, ay maipasa para po sa susunod na taon at ma-address yung pangangailangan ng bansang ito, makabangon ng bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat po. Itinatanghal namin ang iyong pagiging Panginoon at tagapagligtas ng aming bansa, ng aming lungsod. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.